Ang ato magsusulti usa ka Malaysian citizen. Yang nationality taga Malaysia. Apan kining Ginoo kung mutawag magaisunan, pagkalahi agyud kayo. Ona nga magkasinabot yun mi. Ona giuno ko niyo gabi bisag di mo magkita, di mo kaila, pero pareha mo magigamit sa balang espiritu, magkasinabot mo. Og niabi karon dinhi kay amo mo agdahon nga magkasinabot tas buhat sa Ginoo. Amen. Minyo na ni siya nga may desisyon sa pag-eskwela sa theology. Trabaho na ni siya dito sa Pamuil sa Malaysia. Nabhimo na ni supervisor. Kaagi na po siya drive og sa man yung sakyanan diha sa kuha kay motor mas amo dinhi amo ngalan na dito. Dugay na pamasahero dito amo sa nang sakyanan sa Malaysia. Pero kay natawo man ni siya Adventista yang ginikanan. Naka-church pastor siya sa Kaliman siya dito sa usa ka Chinese nga simbahan. Unya giingnan siya maeskwela ka pagka-pastor. Kaya nakita siguro nila ang iyang potential. Isap istorya pero di mo ta mga bright. Partner, di kita mga bright. Pero nakapasar lang dito. Niya nakaasawa siya Pilipina. Dito sila nakita po sa Malaysia. Pero ang iyang asawang Pilipina, Iglesia ni Cristo. Yung gigikanan nga na Adventista. So, sa diha nga kining tawag sa Ginoo di mo masukod. Dahil lain ta pagis pagtawag. Ang karon tanan ang giusa ta pagtawag niya, iuli lang ang iyabahin. Ihatag lang iyang tubag sa gugma nato niya. Mao ra iyang panawagan karon. Apan sa dugay panahon kining ato magsusulti. Sa diha gitawag sa Ginoo. Ilang gibaligya tanan nilang butang sa Malaysia. Og ilang gidala ilang kaugalingon agi sa backdoor sa Pilipinas aron lang moadto sa Mountain View College mo eskwela pagka-theology. Ano miagi dinhi? Masay akong kwarta. Una nga sa pag pwede na makalupad ang eroplano human sa pandemya, ang una gyud ang gianhi nga misyon ang Zamboanga Peninsula dinhi ni medyo February. O ginirais is the director nga kaduha na mi balik sa Zamboanga Peninsula karon tuiga ikatulo pag yun Disyembre. Eh mao man ugwa pa ning Zamboanga Peninsula di man ikabot imbisi siya. Kay diri may agis Bungaw. Og tuod magisunan. Istorya bitaw mi niya diha. Ingon siya hapit na siya muuli. Tulo ka tuig kapil naman ang iyang pag-eskwela. 1998 niabot siya, may graduate siya 2002. Pero hapit siya di kahuman. Wa naman sila kwarta. Wa naman sila kaunon. Pero, dalion tani istorya, kaya ito mahuman na ni. Introduction na ba ni speaker? Human siya may graduate. Nahimo siyang district pastor. Nahimo siyang publishing director for 6 years. A youth director 6 years. Publishing director for 5 years. Then executive secretary. Uy, miabot ang panahon nga. May retiro na ang stewardship director sa Southern Asia Pacific, katong taga Indonesia. O nangita sila, ga-scout sila kinsay mo puli. O hunauna-una to ha, executive secretary sa Sabah Mission, mao'y gipili nga ibutang na stewardship. Ganong wa man gikuha sa mga presidentes union. Tuwa man sa Sabah Mission nga, kanara bang Sabah, iya para ba nas Pilipinas? Iangko naman nas Pilipinas ato So taga, iyang asawa Pilipina, ang iyang area, iya sa Pilipinas, pero iya na sa, nagko nang istorya ko nun, pero muna nga, ang iyang kasing-kasing, Malaysian ang iyang nationality. Iyang kasing-kasing, 100% nga nas Malaysia, 100% po sa South Philippines. Iyang asawa taga Tugbok, Davao City. Muna nga, nakain ko nga, ang Ginoo mutawag sa tao, o gadali sa iyang buhat, mao na inungdan nga, tinuod yun na gadali. Nga naman, kaya kung sa among panahon, kaning panahon na, katupatong Indonesian nga, stewardship director ang nikaanhin mo ito din gitranslate si Jojo Sarsaba rin makatranslate.
Tinuod yun, kadali ang Ginoo. Kaya di naman ako ni siya i-translate. Kamu na'y bahala, makasabot ba mo niya? Di ba ko masugot nga, i-translate na ni siya. Unya, nagtuog yung dako, Pastor. Sa wa pa ka na tao, hisgutan na ka kanunay sa katauhan sa Ginoo sa Mindanao. Asa mo to? Musimba. Mag-usa man mo, magsimba. Ang atong speaker karon mga igsunan, Stewardship Director sa Southern Asia Pacific Division, Pastor Jibil Simba. Malipayong Sabado sa inyong tanan. Salamat Pastor Michael Papas pag-ila-ila. Murag maulaw naman ta ani nga kompleto kay pag-ila-ila, di ba? Pasensya lang mo kung di nakadimawa kung Bisaya. Kay nagtuon pa ni. Next year magtuon na po hangtod 2025. Mahuman na mong term, nagtuon gihapon. Pero salamat sa Ginoo kay nahinay-hinay na ay nakadugang og kanang mga vocabulary bitaw sa mga Cebuano. Kay pariha-pariha raman ang kanang salamat hari Sabat sa nabay taga nakaadto Malaysia diri na ano na moabot muduol na unya pastor dito ko sa Malaysia sa una atong gahapon pud na meet na mo ang Muslim. Sige malayo sila nakasabot. Salamat hari Sabat de ang sa Malaysia. Nalipay mi. Niya ako yun, mas malipay yun, Pastor Kapapas, kay wa ako naghandom kaning sobra na 100 years ng simbahan, no? Itong ingon ni Pastor Natividad gabi. 104. Grabe. Lipay ta kay ang daygon ang Ginoo nga 104 years na ning simbahan. Sa ato pa na ani Adventist din himo din 104. Amen. Grabe ang Ginoo, ang kanta ganina, awit, kanang awit misa sa awit. Moabot ang yung Ginoo. Pero ang pangutana 104 years ago, wa panabot ang Ginoo. Gi-explain na ni Pastor Kapapas ganina nganuman ang reason nga wa pagyud mo abot ang Ginoo. Tanaw na to. Ibuok sa SSD. Greeting. Basig malimtan ako ang greetings kay gikan sa atong opisina. Sa ato ani dili sa ato ani tanan. Kay sakop man ta sa division 14 countries, 14 ka nasod. Kami gikan sa halad ang pagtukod nato sa opisina. Tibuok sa SSD. Dako-dako ni problema kung di nakakusog mo guyod imong luggage. Yung dagan-dagan man ka na, abot ka sa Thailand, layo kayo, hapit 1 kilometer ang dagano nimo. Abot ka sa Singapore, mas taas po ang airport. Sige, numila ka, di na ako kinahanglan exercise, basta mo biyahe na, abot sa airport, paningot yun ka. Dako man ang airport sa Singapore, sa Jakarta, sa Thailand, pertig dako ang airport. Pero tanaw na to ang population. For example, Pakistan. More than 220 million sa population. Pila raman ang kuha na to? 14,776. Mungutan na, kanusa pa na mahuman ang mensahe sa Ginoo. Pero tuota nga, ang Ginoo walay imposible. Pero ikaw ako gamiton ang Ginoo human pagtapos ng mensahe. Amen. Amin na lang mo para mo tuo. Sa human being. Pero kinsay mamulipay, makita na ito na statement ni Mrs. White. Pero pasalamat ta, tibuok SSD ang Pilipinas 1.2 million membership. Amen. Ano man, kay ang Christian country nga dasig, especially Mindanao, Tanaw Mindanao,
Pila gani ang Mindanao? More than 700,000, di ba? Mindanao. Ano sa una man 659. Tung last year, wa pa na appeal tung last year nga baptism. Paano kataas nga baptism ever since in the history? During the pandemic, pag yun, grabe. Natingala, tibok SSD. Ano magihuman sa giunsa nila ang South Philippine Union Conference. Apil na ni sindangan. Natingala sila nga nganuman ni saka ang baptism during the pandemic. Why wali, why simbat? Sirado ta ang simbahan. Nganuman ni saka man. Tungod sa kadasig sa mga kaigsunan tibuok Pilipinas. Amen. Dili kami kita tanan naglihok even during the pandemic. Nakita nato ang effect ang mga kaigsunan, the total member involvement. Dining mensahe, the three angels' messages, ang stewardship gidala nato. And the three angels' messages. Na atay mission, na atay message, na atay method. Kung sa may mission nato, tanawan nato ang mission statement. Balik-balikan na muni para memorize nato. Saro, di ta ka memorize. Hantod, hapon. Before sa commitment service, memorize nato ning our mission statement. Our mission, make disciple of Jesus Christ. Let's say together, make disciple of Jesus Christ who live as His loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return. Make disciples of Jesus Christ. Napidugam, His loving, who live as His loving. Gugma, dapat kita tanan, team gugma. Kung naatay team gugma, tagsa-tagsa simbahan, mga kaigsuunan, you will make this world upside down. Grabe ang kausaban kung naay gugma. Basa na ni kanina ang scripture reading. Nakita ni John Revelator ang angel, malaikat, manulunda, flying in the midst of heaven. Naa siya'y mensahe nga walay katapusan. The everlasting gospel to preach unto them that dwell on earth. Walay exempted. Every nation, every kindred, every tongue and people. Dito migahapon sa Liloy, sa tong naay mosque sa Seventh Adventist. First time nagyo ko nakakita with my own eyes. Dugay na ko naghandom ana. Kaya bilin nyo, gihate na ko na ang M. Kabalo mo sa M, no? Gihate, I hate so much. Ako I told myself, wala ni kaluwasan sa M. Dili sila mutuos, Ginoo Jesus Christ. They don't believe nga namatay siya para sa atong sin. Kita makasasala ta, but saved by grace. Sila dili sila mutuo. I said, wagi kaluwasan ning M. I hate them so much. Pero pag abot na ko sa Mountain View, God changed my life. 360. I love them so much. Katong executive secretary ko nahimo ko sa AMR, Adventist Muslim Relation Coordinator. I love them so much. Nakadungog na ko ng mosque sa Seventh Adventist. I said, one day, di hagyo ko. Yesterday, thank you Pastor Natividad. Gidala ko dito, naa si Sabri Yusuf dito, ihang asawa. Praise the Lord, ihang asawa converted, karon balik na. Lahang pamilya balik na. Gihatag, giampuan na mo gahapon. Yun nga, Pastor, thank you so much. Wala na problema sa hijab niya. Kita ninong identity niya, dili Adventist. Pero ilahang life and ministry for the Muslim people.
Sometimes di ta kasabot no. Sahay di ta kasabot unsa ang Ginoo pagdala. That's why walay exempted. No one exempted. All nations, kindred, people, tongue, fear God and give glory to Him. Ang issue manguni ang worship. Kaya ang the hour of judgment is come. The end time, God's end time message, ang stewardship. Dalaw na mo, ang mindset na to, limtan na tungtong sa una. Kay kami, ni Dako po, wala yun nakasabot about halad. Nagsugod gabi Pastor Michael Kapapas, dito yung emphasis. Walang tayo problema sa tay. Ang dako ang problema, ang halad. Kita wa tan kabalo, halad kuot-kuot lang. Walay plano. Kita tanan gi-encourage diha pa sa balay. Pagdawat sa sweldo, income increase, spread na ng tithes. Pero sa una tithes lang. Abot dito sa simbahan diha pa o imuhan ni. Halad mga bata. Wala na planuhan. That's why nga the end times, God's end time message, financing the last day message. Kung moingon tag eroplano sa mga gitubil, dili na gitubil lag pataka lang tubil. Nago na special tubil niya. Niya atong manlulunda. Tawag na do the flying angels. The first angel nakita ni John Revelator. Niya mulupad man na. Niya kung wala ni tubil, muhulog man na. Fallen angel na. Ingon ni Mrs. White, no one hears the voice of these angels. Wala na kadungog. For they are a symbol to represent God. People of God. Who are working in harmony with the universe of heaven. Kamo ug ako kita tanan di ay. People of God. Kinsa man ang people of God? The people of the book. Ingon pa ng Muslim nga, you are mustakin din us. You are righteous din us. Gano man. Kay pag relationship na mo sa Muslim, dili mo dahil mo mukha unog. Kani daghan mo wala gibawal. Kanang ulang, kanang crabs. Di mo mukha na siya nga. You are mo mustakin. Mustakin mean righteous. Yung tawag nilang, you are the people of the book. Kaya naman si Al-Quran. If you have doubt what you reading, ingon ni Muhammad, if you have doubt what you are reading, go to the people of the book. Kinsa may people of the book? Kita, kaya nagbasa ta Old Testament, or New Testament. That's why they call us the people of the book. We have the truth. Naatay kamatuoran. The everlasting gospel. Dito sa London. Kani mga scholar, gikan sa Middle East. Kani Pastor Petras Bahadur, the GC, General Conference AMR Director, Adventist Muslim Director. Niabot ning iha mga friends, scholar, Muslim, mga doctorate na siya, professor. Nganuman nga niadtod sa London, kani atong New Ball College sa London. Dito mi 12 days training sa Adventist Muslim Relation. Coach training. Iabot man ni 5 ka tawo, mga scholar, doctor tanan, specializing in theology. Sa conversation nila po 5 ka oras na ay conclusion ani. Tanawan na. Imana nimong conclusion. Grabe. You as Adventists have the second coming of Jesus in the very name of your church. Just like what you believe and we Muslims also believe. Jesus' second coming will bring peace, justice, and equality to the whole world. And is the greatest catalytic event to take place in this world. Ingon nila, you Adventists have this truth as a nuclear power. Grabe. Nuclear power energy. Murag atomic bomb.
But unfortunately, you are keeping it like a light bulb in your hands. Murag ka ng suga ba? Nagigunitan lang. Wala gi-share. Ingon nila, unfortunately, you are keeping it like a light bulb in your hands. Doctor of Theology, specializing even prior to Jesus' second coming. Mutuo po sila second coming of Jesus. This why na sila specializing niya. Ingon nila, if this what Jesus' second coming will do, you need to tell the world about it. Are you on the internet? Are you telling the people, the whole world about it? You should tell the whole world. Grabe, maulaw ta, mga kaisukan, maulaw ta. Sila pa nag-remind sa atong message. Ingon nila, the very name of your church, minsahi na, Advent, the second coming of Jesus. Why you are not telling? You must tell, you should tell the people about it. Nga naapag website, dili na Adventist na create na website. Harun Yahya, Muslim. The second coming of Jesus. Maulaw ang tatanong. Kita pagitabangan sa Muslim. Pahibalo sa second coming of Jesus. Kabalutan natay time. Sabbath. We are steward of time. Yeah, we are the steward, especially kanang judgment has come. Ang mga kaisunan, wala na tayo time. Ingon ni Mrs. White, we have no time to waste. No time to devote to selfish pleasure. No time for the indulgence of sin. It is now that we are to form character for the future. Immortal life. It is now that we are to prepare for the searching judgment. That's why kita gipinyalan sa time. Temple. Kabalo na taana ang principle sa health. Pero usahay manggod na ay mga Adventist nga grabe kayo nga sila nga. If you are not become vegetarian, di ka muluwas. That's good advice. Pero dili good news. Good advice to become vegetarian. Pero that's not good news. Dili na good news. Kaya dili na doctrine. Naluwas na tao, no? Jesus Christ, ni Matay. Ang pagkaon. Napatay mo kaon og karne, isda. Nya moingon daw sila nga, undang na kay, you must change before ka dalawon dito sa langit. Dapat vegetarianism na daw, dinhi pa. That's good advice but not a good news. Good news is the gospel of the kingdom to preach in all the world that Jesus Christ will come again. Talents. Ate varieties of talent. Daghan ta talent. Grabe. Ang Seventh-day Adventists are the most happiest people in the world. Amen? Hopefully. Amen, good. Kay kita dapat malipayon ta kay kanta. Usapay kanta. Ministry. Joyful service. Kana ang gitawag. Pagtabang sa buhat sa Ginoo. Ang treasure. We are called to worship. Atong mga bahandi, sa atong mga bisag unsa gipaagi sa ato gikan sa Ginoo. Ang the reality gihatag sa treasurer sa Southern Asia Pacific Division. Pastor Jibril, I will give you the statistic kanang graph. Until last year na siya. Praise the Lord. Pero dinhi lisod gyud man makita mo. Gamit mo kanang telescope kung mayam sa likod. Gamay kayo ang tides ni Saka. Natural na mati. Kani ato ang musaka yun every year. Pero daygon ang Ginoo kay 2020 and 2021 is pandemic. Pero ni Saka gihapon ni apotog from $84 million 2020 $87 million. Then 2021 pandemic paghihapon 98 wala naman $98 million. Grabe.
ang panalangin sa Ginoo wala gyud ang okay, wala to nato. Wala gipasagdan ang Ginoo mga katawan ang mga member nato. Kapoy na siguro ang ang okay. Okay na. Right. Alright. Okay, thank you. Then, salamat kayo, Ginoo SPUC, panakataas. Amen. For how many years? Number 2 rang sa SPUC. Nga starting from 2016, 2016 ka nagsugod. Then 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Grabe. Believe me. Ang karon tuig kay campaign, bisan pag-campaign pa ni pagsugod pa sa tong campaign. Musakag yun ni. And we hope and pray ang halad libot na mo ni Mindanao kay kaning first priority. Sa North Manggod na sila emphasis nga compliant church. Daghan pa mo di kasabot no? Compliant church, murag lawyer, murag attorney nga pulong ba? Compliant church. Pero kaning Baan Church, makita ninyo ang karong hapon. Ayaw gyud mo pamis. Kung na mo sakit, postpone ng sakit. Postpone na karong for the sake of today yun, karon yun. Nindot kay presentation niya. Niya kanang fallen angel bitaw, kanang wala na trubil, makita na nato ang fallen angel kay ang halad ko lang. Dito ko sa BIC, Bangkok International Church, 90% ang church member Filipino. Ang hapon, akong ginanang pastor. Wala naman tayo seminar karong hapon kay natong digital evangelism sa AWR. Sa pangita, akong pangitag isa ka simbahan, na Pilipino tanan, na amadihay, Dr. Agustin nga anak pastor. Dito mi hapon, akong gipresent na Baan Church. Ang BIC, Bangkok International Church, nag-abang na sila 20,000 baht every month sa simbahan, sa mission. Ako yan, ano man nag-abang man mo? So nga taga-mission man tag-ian nalisod sila bayad og rental 20,000 baht. Professional man na tanan. Ngano man nalisod man? Ang kurente, pastor nalisod yun. Napagi 50 ka Pakistani refugee na kami nagpakaon na samot na kalisod kay way halad, gamay rang halad. Abi nimo kung taas ang halad na percentage proportion, malipay gyud ang simbahan. Makita na to karong hapon. Ang pangutana, whose, his or mine? Usahay manggod ang mga kita. Ang kunon tanan, di ba? Ang kunon tanan, ako ani. Tanawa ang selfish. Kanang kahakog bitaw, my house, my land, my possession, puro tanan may. Walay Ginoo. Ingon ni Mrs. White, He loads us with His benefits. We are indebted to Him for the food we eat, the water we drink, the clothes we wear, and the air we breathe. Without His special providence, the air will be filled with pestilence, kanang polluted ba? And poison. He is a bountiful benefactor and preserver. The precious things of nature, in all varied richness, the lofty trees, the shrubs, the plants, and the waving grain, the blue sky, the green earth, the changes of day and night, the renewing of season, all speak to man of His greatest love. Ang financial, universal, financial, as well as spiritual recession. Tungod sa selfishness
tungod sa self-gratification. Ang Sri Lanka, dito unta ko mga 3 weeks ago. Tawag ko sa stewardship director sa mission. Ingon na, Pastor, you just postpone your coming to Sri Lanka because all the gasoline stations have now closed. Bankruptcy ang Sri Lanka. The whole nation, taas pag yun ang mga palitonon, mga isda, kung mga 100, pila gani ang barilison diri? 15 pesos ang kilo o 150? Dito 300. Akong ipangutan na, piloy mong sweldo diha. Katong maximum nga sweldo, $200. Pila raman ang $200? Kanang pastor na siya. Average ang pastor, no? Pareha-pareha naman ang sa government o pastor nga sweldo. Pila na $200 times 55? 100, pila ra? 11,000. Nga mahal pag yun, no? Pila ang mga gasol, wala ni gasol. Ako nga pastilan, moabot ko sa airport, why mo sugat sa ako? Kaya wa may sakyanan. Why tubil, ambot nakaadto na si Pastor Jerry Patalinghog. Para gi-postpone na ilang adto kay mga foreigner, overseas worker, foreign worker. Tanan, postpone, balik dito. Mga kaigsunan, one lesson to learn dinhi sa kalibutan. What we cherish, what we keep, one day will be worthless and will be a testimony against us. Grabe. Ingon ni Mrs. White, the treasury will be full if all, tanan-tananta, will adopt this system, then the contribution will not be left poorer. Daw sahay manggut, hatag, uli lang ni kapulo, tithes, 10%. Grabe, mangayo po 10% sa halad. Ang Ginoo dili man na mangayo. Ang church dili man na mangayo. Kana i-response nato sa gugma sa Ginoo. What will you be response? Through every investment made, they will become more wedded to the cause of the present truth. Ang present truth, yun ang hatagan nato pagtagad. Ang expression manggod kini, dapat kita nato niya ang expression sa stewardship financial. Expression sa financial stewardship. Ang tithe and offering, katong COP, Combined Offering Plan. Katong quote-quote sa una ba? Pero karon matuo kang wala ni quote-quote. Wa naging quote-quote din sa kaning simbahan. Offering ragyod ang giplano. Ang tithe kini ang understanding. In sakto nga understanding, tithe belongs to God. Ang ginutag iya. Kanang offering belongs to God gihapon. Then tithe is holy, balaan ng ikapulo. Offering, balaan. Asa man ang butang ang offerings? Ang one offering plan o combined offering plan. Katong gibutang nato sa envelope karon. Bahala na daghan trabaho ang treasurer. Basta gibutang na sa envelope. Kay balaan man na, giampuan na gikan pa sa balay. Percentage of your income na musugod 5%. Pero ang baan church, katong mga tricycle driver, 10% na gani 20% sa ilahang income as their offering. God specified manggod ang tithe, kita mo specified pila ka percentage sa atong offering. Is act of worship. Parihan na act of worship. Samtang nag-collect sa tithes and offering, nag-worship ta. Nag-ampo ta ang Ginoo, hinaut-unta kaning halad, kaning especially halad, kay daghan man nato, nakita nato niya ang halad. Kay ang ni kapulo, tithes, restricted na sa para sa ministry, sa mga pastor o operation sa church, operation sa mission o conference o evangelistic meeting. Dili mo ingon nga, ang pastor nagkaon og buhi man na para sa gikan sa halad.
Yes, pero ang ministry manggod sa gigamit ministry kaning tithe o the Levites, ang Levitical. Dito gyud ang full time nga magdala sa mensahe. And then evangelistic meeting and also operation of the mission and the church. Spiritual response nato, parihar at tanawa, parihar gyud ang offerings og tithe. Dili na. Difference, express loyalty. Ang offerings express gratitude. Loyalty and gratitude. Kining duha nga i-combine na to, grabe. Duor ra gyud ta sa Ginoo. And then the giving paradigm, gusto na ko nga biyaan na to itong all paradigm. Katong daghan kay Columba na ay education, na ay Hope Channel, radio, church building. Malibog ang mga kaigsunan. Pila kong ihatag ani. At the end of the day, count gamay ra gihapon. So ang GC, General Conference, in 2002, giaprubahan nila ang Combined Offering Plan. 12 divisions throughout the world. Ato na lang ilimtan ang old paradigm. Kay moadto ta sa new paradigm. Ang new paradigm, spiritual act. Ang new paradigm is focus on God. Ang new paradigm is grace-oriented, dili work-oriented. New paradigm emphasis on Lordship of Jesus Christ. Dili sa obligation. New paradigm, mission-driven, dili sa maintenance-driven. Kinahanglan man ni maintenance, pero dili ato ang focus ani. Ang focus sa church is mission. New paradigm, members are all stewards. All paradigm, members, donors. Kung naay kwarta, maghatag. Na this way, wala na systematic. Karon nahulo na diha na ta sa regular and systematic giving. So kini ang Seventh-day Adventist practice nato karon. Tithe 10% o 1/10. One offering plan o COP, more than the tithe, equal to tithe. Ang sauna less than tithe. Limtan na to ni. Dapat wala na ni. Kay dugay kayo naghinay-hinay ta mga kison, hinay-hinay, 120 years, 104 years na ning simbahan, hinay-hinay lang ihapon. Diri na ta. Equal to tithe o more than the tithe. Ang kanang paghatag nato, katong gidirekta nato, wala ni problema pero alay hilabtan ni. Ang combined offering plan, kuyog yun na sa tithe. Pag human separate sa tithe, separate po ang COP or OOP. Kay para, kung sana, yung ni Pastor Michael Kapapas, global na siya magtabang ta sa Sri Lanka, Timor-Leste, Myanmar, Pakistan, kinahanglan unta mga missionary. Nakita na ko mga Pilipino, grabe ang spirit of missionary. This is one thing na unique ang mga Pilipino. Amen? Amen. Kay nakita na ko, tukod Thailand. Nagyapon Pilipino, isa kasimbahan, Pilipino tanan. Sila'y nagdala. Ang BIC, Bangkok International Church, dako na ng simbahan. 90% Pilipino. Church pastor Pilipino. Elder Pilipino. Grabe ang spirit sa missionary sa Philippines. Pilipino. Mga kaigsunan nato. Nakita nato, tanaw nato ang most needed kind of offering in the world, in the church, with a worldwide mission. Kini atong hunahon-naon karon. Worldwide kay kita sakop ta sa worldwide, dili lang dili sa sindangan, dili lang sa ZPM, dili lang sa SPUC. Sakop ta tanan the whole world. That's why ingon na Ted Wilson, kita tanan sakop ni. Tanaw nimo ang Sabbath School dito sa likod sa Sabbath School lesson. Kita ninyo mga project, missionary project. Kinsa may mo support ana kita. Walay lain nga mo support kita ra mga members, SDS, Seventh-day Adventist members, gikan sa halad nato. Nga pangutana karon, gamay lang halad, wa gani kabayad og kuryente, wa gani kabayad og rental. Usa pa may bahin nato sa World Church Offering. Kay walay percentage, kuot-kuot lang, walay plano. This way, and Jesus
katong based on Acts chapter 1 verse 8, local, regional, and international na siya. Tabangan, tanaw ang since 1912 kadto pag lunod sa Titanic, nagsugod ang World Mission Fund. Mga project, mga eskwelahan, mga hospitals, colleges, dito nagitabang ang mga World Church Fund katong offerings nato. So samtang naghatag ta, that's why ampuan gyud na nagpray ta nga, Lord, this money will go to the World Mission Fund. Nagtabang na akong kwarta dito sa lain-lain nasod, unentered area. Taas kayo ni pero na lang. Okay. Kanina po, Global Mission, 3,000 project. Gamay ra. Dapat more than 10,000. Nganuman nga 3,000 ra. Kaning the World Mission. Daghan pa mga lugar, mga wala pa'y mga missionary. Wala pa'y mga pastor, missionary atong unahon. Kay sila may frontliners. 3,000 ra. Dapat mga 20,000 noon sana. Tungod kay gamay ang offerings. How about ADRA? ADRA yung perminti sa frontline na ay flood, na ay earthquake, na ay fire, famines. ADRA, I salute ADRA of the Philippines. Grabe ka-active. Pero asa matong support ana, gikan gihapon sa halad. AWR, Hope Channel, usahay, nanay nag-promote nga, kinahanglan ng Hope Channel, ato nata sa likod, special offering. Wa mo'y problema Hope Channel, kung tanan-tanan ta maghatag yung percentage sa COP. Believe me, trust in this katong system nato. Kay usahay manggod kulang ang kwarta, AWR kurang, mayo gani kay si Pastor Dwayne Mackey. Daghan na si kwarta. Sa background niyang family, daghan si kwarta. Nagtabang sa AWR. Pero Hope Channel, this one, mga donation na agikan sa Amerika, sabi ninyo na ay sa kabae, Mrs. Catherine. Tawag tong diha ko sa BIC. Pagkahuman na mong kaon, paniunto. Tawag siya, Pastor, I feel guilty. Na ako'y kompanya din sa United States of America. Nag-business siya. Bagsak isa ko kompanya. Gipangutana na mo. Kumusta imong halad? Kumusta imong tithes? Pastor, failure ko. Usahay gipadala akong tithes dito sa Pilipinas. Ganuman. Naay kinahanglan og tabang magtukod og simbahan ako na Sister Catherine, mali doon na imong gibuhat. Kay gipadala nimong imong tithes dito sa Philippines para sa building. Dili na para sa building ang tithes. Ang offering og donation nimo pwede. So pastor unsaon ako na, oh, you repent. Ayaw na gyud usab. Stop doing that. Siya nga pastor, next month I will start now returning my tithe in the proper channel. Natay mga universities. Kani mga university under the GC. Loma Linda, Andrews University, IAS sa dinhi sa Philippines o sa South Africa. Under sa GC, asa gikan support offering. Dili na tithe. Gikan sa halad. It was by the Lord Jesus himself who gave his life for the life of the world. And this plan for systematic giving was devised. Mga kaigsunan, di na to mailad ang stewardship. We can fake stewardship. Your checkbook reveals all that you really believe about stewardship. Namatay bank book, no? Katong pag-withdraw ba sa kwarta. Ingon ni Ron Blue, a lifestyle could be written from a checkbook. Every time mapagawas ka, what do you believe about stewardship? Every time mo spend ka, what do you believe about stewardship?
Is this to glorify God? Na ay mga pamilya nga nagpalit, wala palit o blender, palit bisag kun sa mga juicer. Usa ka tuig na gihapon sa box, wa pa nagamit. Nang mopalit na pod, makakita na pod promotion, mopalit na pod. Sa katuig na gihapon, mga kaigsunan, kini ang itawag ni Ron Blue. Your checkbook reveals all that you really believe about stewardship. Yang moabot ang Ginoo. Wa pa na gamit ang bisikleta na pulo ka. Mahalon begitu bisikleta. Na so sad nga namatay siya, naligsan because of cycling. Kapoy na to siya siguro ba? Gikan sa biyahe. So, dili na tumailan. Ang checkbook is a theological document. It tells who and what you worship. Grabe ang stewardship. That's why kani emphasis na mo, dili lang karaan. Ang stewardship dapat na to na revival sa atong kinabuhi. Kaya ang theological document, grabe na ang pulong ni Billy Graham. Theological document, it tells you who and what you worship. Kaya about worship man na. Halad about worship. Ang kapulo about worship. Kanang pakuli mo, 10% tithes. Naapay 90%. 10% kung 10% ka. Naapay 80% na uban mga reklamo. Grabe, kadako bang ganang Ginoo. 10% na po ang halad. Imuha di ay, pila? 80% pa. Mas dako ato 80%, di ba? Ang ingon ni Mrs. White, the work of God, which should be going forward with pila? Tenfold. It presents strength and efficiency. Is kept back like a spring season held by the chilling blast of winter. Because some of God's professed people are appropriating to themselves the means that should be dedicated to His service. Grabe yung sa mana. Dedicating, appropriating for themselves that should be dedicated to His service. Because Christ's self-sacrificing love is not interwoven in the life practices. The church is weak, where it should be strong. By its own course, it has put out its light and robbed millions of the gospel of Christ. Dito ko sa Sabah, gidala na ko ni Baan Church Model. I-present na ko ni, abot ang isa ka babae, taga Indonesia. Pastor, nahilak siya. Pastor, I feel guilty. I robbed millions of gospel of Christ. Wala ko nag-tithe na si business. Usahay ra ko mag-tithe. Wala ko naghalad. Ang bana, the son of the pastor. Pero dili siya pastor. Ingon ang bana, ako man nag-remind akong asawa. Pero duwa ko nagpugos niya. I just reminded her. Katong pag humana mong presentation, iduol siya sa ako. Pastor, please come and pray. Kampo niya yung shop. Ato na mo dito. Giampuan na mo, giblessingan na mo. Siya nga, from now on, I will be faithful to God. Unsa man ang reason sa withholding? Unsa mo gina reason sa withholding? Ingon ni Mrs. White, I saw that some have excused themselves from aiding the cause of God because they were in debt. Naa sila sa utang. Had they closely examined their own hearts, they would have discovered that selfishness, utang o selfishness was the true reason why they brought no free will offering to God. Kinig yun. Dapat patyon na to ni kahakog kadalo. Unsama. What is the antidote of selfishness? Isara. Giving. Giving sa halad. Halad para sa dito sa World Mission Fund. Kani pag yun, grabe ni, straightforward. Para dili nami pananglan sa Ginoo.
Amo na lang gidala ni Pastor Kapapas tanan ang Mrs. White writings para hindi na accountable. Ingon ni Mrs. White, none can enter heaven whose character are defiled by the blood of selfishness. Grabe, kurog man taan na maminaw. Therefore, God tests us here by committing to us temporal possessions, that our use of this may show whether we can be entrusted with eternal riches. Gipinyalan ra sa Ginoo. Kung naamoy millions nga kwarta sa bangko, gipinyalan ra ka sa Ginoo. Kung naa kay dagko nga yuta, gipinyalan ra ka sa Ginoo. Kung naa kay daghan sakyanan, gipinyalan ra ka sa Ginoo. Kung sa Ginoon niya, God tests us here by committing to us a temporal possessions, that our use of these may show whether we can be entrusted with eternal riches. Ana may plano si Satanas. Kung sa'y plano niya, ingon ni Satanas, tipo ko ng mga angel niya, na si counsel ingon ni Mrs. White, nakita na ko in my vision, nakita na ko sa akong vision, si Satanas, gitapok niya tanan ng mga angel niya. They have the council, meeting, kani, ingon niya, go, adto mo, make the possessors of lands and money drunk, grabe, hubog sa kwarta, with the cares of this life, present the world before them in its most attractive light, that they may lay up their treasure here and fix their affections upon earthly things. We, ingon ni Satanas, we must do our utmost prevent to those who labor in God's cause from obtaining means to use against us. Misalnya, keep their money in our own hands. Kahakog, kadalo. Keep their money in their own hands. The more means they obtain, the more they will injure our kingdom by taking from us our subjects. It's not sin to become wealthy. Kaya ingon ni Satanas, the more means they obtain, the more they will injure our kingdom, mga kingdom ni Satanas. Kaya usaman, mga dato, mga Seventh Adventist, kung gamiton na to ang kwarta para sa mensahe sa Ginoo, mo injure na kingdom si Satanas. Ingon niya, make them care more for money than for the upbuilding for Christ's kingdom. Tanawa si Satanas. Dito gid counterfeit. Isa nga gamiton nila ang kwarta nila para sa amusaman. Make them more money for the building of Christ's kingdom. And the spread of the truths we hate. He hate is tanas ang truths. And we need not fear the influence. For we know that every selfish, covetous person will fall under our power and will finally separated from God's people. Ha! Muundang ako. Kay grabe namang religious nagsultian ni. Na isa ka dato dito sa Sabah. Ingon na pastor, when I was the mayor at tumi Philippines, musuri mo helicopter among girentahan. Helicopter, niya kada gabi madala mi babae. Grabe! Akong pangutan na, pilay mong edad ato, bata-bata pa ko ato. Ang asawa na dito sa Sabah. Adto na diri sa Pilipinas. Daghan magkwarta. Na sila plantation nga more than 300 hectares. Palm oil. Pagkahumana na, bankruptcy siya. 12 million ringgit. Di nag-use siya kabayan. 12 million you times 10 sa peso. Bankruptcy, hantod karon.
Di na gyud siya kapalit bago sakyanan. At tumusaba buhi pa namatay ng sawa. Ang balay niya doon lang sa kalsada. Mayo kayo. Buwapong balay. Na snooker nga table dito. Nga pastor, di nagyo ko kapalit o bago sakyanan kay bankruptcy. Unsa man, Satanas, covetous person will fall under our power and will finally be separated from God's people. Hapit na to siya. Kaya wa na mo siya musimba to. Nga, diha na siya nag-bankruptcy, diha pag siya balik sa simbahan. Mayo na lang na bankruptcy siya. Kaya wa siya balik sa simbahan. It were better not to give at all than to give grudgingly. Unsa man ay grudgingly? Unsa na? Bulbul. Reklamo. Sa maning simbahan mga 10% ana ba kana? Mayo na lang di ka maghatag ingon Mrs. White. For if we impart our means when we have not the spirit to give freely, we mock God. Let us bear in mind that we are dealing with one upon whom we depend for every blessing. One who reads every thought and heart, every purpose of the mind. Daghan pag yun. Daghan yun ang pan ni Mrs. White. Di na akong basahon ni. Amo na lang ihatag na sa inyo. Kani, unsay nahinungdan ni Ananias ug Sapphira. The hearts of Ananias and his wife were moved by the Holy Spirit to devote their possessions. Ang balaan ng Espiritu nagsulti kay Ananias at Sapphira ang paghatag sa possession nila. Tanawa. To devote their possessions to God as their brethren had done. But after they had made the pledge, they drew back and determined not to fulfill it. While professing to give all, they kept back part of the price. They had practiced proud toward God. They had lied to the Holy Spirit, and their sin was visited with swift and terrible judgment. They lost not only the present life, but eternal life. Delikado mga kaigsunan, delikado in the case of Ananias. The sin of pride against God was speedily detected and punished. This example of God's judgment was designed to be a danger signal to all future generations. Sa ato karon, the same sin was often repeated in the after history of the church, and it is committed by many in our time, but though not attended with the visible manifestations of God's displeasure. It is no less heinous in His sight now than in Apostle time. The warning has been given. God has clearly manifested His abhorrence of this sin, and all who pursue a similar course of action may be sure that they are destroying their own souls. Ananias ug Sapphira nagsaad, nagpromise ang Ginoo kaning portion gihatag namo para sa imong buhat, pero pull back. Wala gipadayon. Unsay nahitabo, the judgment iabot. Ananias ug Sapphira namatay. Mga kaigsunan, we are so thankful to the Lord. Pag-ani namo dinhi sa Mindanao. Wa ko kabalo unsa akong buhaton, Pastor Kapapas ana pod. Partner unsa atong buhaton? Suri lang pus dinhi sa Sambuanga, Sindangan. Wa ko man. Abi ninyo pagngutana, isa rang kapangutana nga na-trigger kami tanan, na-trigger unsay buhaton. Katong last nga question kang pangutana sa interview. Kay ako gi-interview man ko, kay dili na sa year-end meeting, dili sa session. Between the session, interim, nga retire si Pastor Sakol. Nangita na sila exactly ni Pastor Sakol. Ang mission, ang Malaysian Union nga bago is soon to be established. Siya nga, we get from Malaysia. Nga naman nga ako man gitawag, nga prepare your resume, ana. Yeah, you will
call you for interview with your wife. Katong katapusan na pangutana, ingon niya nga, Pastor Jibil, is it possible to raise up the giving, the combined offering plan, 10%? Practice, ang members will practice 10%. Wala ko'y tubag. Ako lang gitubag na gamay kayo. I said, Sir, by God's grace, it is possible. If all past leaders will unite and practice regular and systematic giving. Kana ra kong tubag. Wa ko naghantom. Serious de pag calls ako. This why, pag libot na mo, wala pa na libot ni Mindanao, katong dito sa Baan Church, kidala ko ni Pastor Kapapas, dito sa Bislig. Kaning growing, rice growing na salt water. Grabe, miracles. Grabe ang milagro ani. Dito mi sa kay Attorney Carmelo, kadaog man ni sa Vice President sa Bislig. Vice Mayor sa Bislig. Siya attorney, yang asawa tanaw ang kaning mga box cake na siya. Layo na ilahang balay dito gikan sa Bislig, mga 16 o 17 kilometers. Ambot gihapon mga tao dito mag-order cake. Ang ihang income sa cake lang 10,000 pesos every day except for Sabat. Ya mahitagon, grabe ka generous na ang pamilya. Nga one time ingon ng bana, ma, ikwinta daw pila atong naghatag. Ingon na itong asawa nga, ayaw na lingkod dahil ka, mas-stress ka anak, makita ni mo ang total, mas-stress ka anak. Siya nga, sige lang, usa lang ka, 1 month lang. Ikwinta yung asawa, abay naman pila. More than 300,000 a month, panghatag nila. Bantog ra nga, gipanalanginan sa Ginoo. Ya ang kuan ana, nagtanom sila kaning balay niya. Kaning nag-interview 3, 2 ka oras interview na mo. Kay wa mami mag-satisfied gyud. Hantud nga dito gyud na nakita na dunggan na mo ang grabe ka milagro. Kaning balay ihang office dinhi sa Silong, dito sa ubos. Ang atubangan ni balay kani dagat man ni. Ang kani ang balay nila. Ang tubig gikan sa dagat mosulod. Yan na sila basakan, 3 ka hektar. Ang basakan, 3 ka hektar. Gyan nagtanom, nagbasakan sila ka salt water, kanang saline water, nga scientific name nga saline water. Kanang pangalan sa agriculture bito nga term. Buhi. Pero kausara 1 year. Kaya di man na makayag 2 kaduha. Buhi, 3 hectares. Katong abot mi dito, ang asawa nag-reveal nga ngina niyang bana, pa, nag 10% na bay ako sa COP. Diha nang bana bantog ra ingon niya nga, daghan atong panghatag di man mahurot, kanang bugas di gyud mahurot kay 3 hectares. Katong 3% pa magsugod ang asawa, 3% sa offering. Lahi po ng tithe, ang tithe 10%. 3 offering sa income nila. Abi ninyo pila ang harvest? 162 kasako nga katong burden ba katong dagko. 162. So nag-decide sila 10%. Abi ninyo pila ang harvest? 250 to 300. Basi mag-ingon mo nga mag 10% atong naibasakan, basi mag-ingon mo nga ingon ni Pastor Jibil nga 10% mo harvest may 300. Daghan pamaagi sa Ginoo. Kani isa lang ka na milagro ani. Di ko kabalon sa pamaagi sa Ginoo sa matagsa na to. Basta 10%. So kita man observe ang engineer dili Adventist. Dito silingan nila nagtanom po di ay ang engineer og kanang napo sila basakan. Mutubo ra kajut nga mamatay kay parat man no, salt water. Kapila na siya, gites. Sa man gigamit ning attorney nga. Perminti man sila na ay harvest. Wala sa kapugong ato at balay ni attorney. Ato siya. Attorney, siya nga. Nalang ko'y pangutana. Nahibulong mi nga
magtanom pud mi. Dungan ta tanom kay ako lang dungan para mo timing gyud ingon niya. Pero wala mi harvest. Mamatay tanan. Kamo nag-harvest sige lamig lantaw sa imo nag-harvest. Jealous na ka sila ba? Siya nga naibog mi. Kanilang siya nga tagay lang ko secret. Usa magimong abono nga gigamit man-neutralize ang salt water. Hatagi lang ko secret para dili nami maibog ana. Ayingon ni attorney nga kuan man na ng Malikias 3 Gs. Serious kay siya. Malikias 3 Gs. Abi na tong engineer nga tinuod tong abono nga naay mag-abono ng Malikias 3 siya. Sige. Adto sa Bislig. Adto na Bislig kan Bislig man. Tibuok Bislig gilibot niya tanan nagbaligyan kanang abono. Gipangutana niya, "Sir, naamoy abono nga Malikias 3 Gs?" Ingon taw tagya. Wala gyud sir, wala po kadung kana. Adto na po siya kay sa tindahan. "Ma'am, naamoy Malikias 3 nga abono katong basakan ba?" Sang wala mami ana. Wala na 14 sa manong 14 17 o 12 17. Wala mo kadung kana. Bago siguro na siya nga. Nangita ko kana ba? Na para sa basakan. Libot sa Bislig. Tanan na baligya. Wala gyud Malikias 3 Gs. Balik siya sa kay attorney. Perting discourage niya abi niya na ay abono nga Malikias 3 Gs niya. Kini ingon niya iyang una muna. Kini makaharvest na gyud ko ani. Abot siya attorney. Nalibot na ko ang Bislig. Wala gyud nagbaligya ang Malikias 3 Gs nga abono. Ingon ni attorney nga dili man na abono engineer. Gikan man na sa Bible nga text man na sa Bible, Malakay 3:10, 8, 9, 10. Ihuli siya. Nga after 1 week, man siguro to, niabot ang Agriculture Department. Soil test. Nganon man mutubo man. Makasurvive man ang rice. Hantud karon, walay answer. There were no answer. Gipresent na ko ni sa Malaysia. Kanim kapasar kapapas. Di gud mi matuo. Pag nagbalik ta Domingo, gipicturan na mo ang basta tubig gipicturan. Gikan gyud sa dagat. High tide mo adto sa basakan, tanaw basakan. Guwapo kayo masakan, di ba? Ang unggoy gani buhi pa ng unggoy kay kaon sige kaon. Labi ng mga tao, tabangan nila. So ang milagro gipresent nako sa Malaysia sa Zoom meeting ang revival gipresent nako ni naay babae dito sa chat box ingon niya nga praise the Lord, miracles of all miracles in Malaysia. Nagsugod na ang Malaysian Department sa Research MRI, Malaysian Research Institute, breeding variety of rice that can survive in a saline water. Kung sa man saline water, dali-dali ko sa Google, saline water, salt water diya, saline water. Saline o saline water. Akong gipangutan ang elder, kinsa tong babae? Si Helda. Kinsa tong babae nga nangutana? Siya nga, director to. Director sa Malaysian Research Institute Adventist. Ang situation ani kay ang Malaysia karon pagyud nagsugod og research breeding variety of rice that will survive in a saline water. Sa Bislig dugay na ang Ginoo, walay research, walay breeding variety, mutubo direksyon because God perform a miracle in a miraculous way. Amen. Kani mahitabo, I believe, pagbalik na mo next year, daghan na mga testimony, mga kaigsunan, dalaon din sa simbahan, i-share ninyo sa amo. Kay next year mo balik mi, dili na mi maghatag pag seminar. Kamu na lang magsulti, kamu na lang magtestimony nga naagian o 1 year nagpractice ta sa halad. Nga naman maghalad ta because of worship.
Nagsimba ta sa Ginoo, not because of donation, dili sa donation, dili to be blessed, but we give because the response to the blessing from God. Amen? Imagine what will happen if every member around the world would understand and practice this God-given concept. Giving offerings every time they receive an income or increase from God. Ellen White says, if the plan of systematic benevolence were adopted, carried out by every individual, fully carried out, there would be a constant supply in the treasury, including din sa simbahan. The income would be flow like a steady streams, constantly supplied by overflowing spring of benevolence. Mga kaisunan, Jesus will come. But before, wa pa siya moabot, this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then this end will come. Ang Ginoo, promise sa Ginoo moabot. Pero kita, kinahanglan ang response because Jesus is coming. Be faithful and get involved. Hinaut-unta ang Ginoo magpanalangin sa atong tanan. Amen.